Ilang tulog na lang po at Pasko na naman. Kaya busy na naman po sa pagpapakalat ng maling trivia ang mga siktang anti-katoliko. Natutol sa pitsang December 25 bilang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Para po sa kaalaman ng lahat, si Alejandro Ilagan Atienza, also known as Kuya Kim, ay isa pong dating debotong Katoliko na minsan ay naging seminarista din. Subalit nahikayat sa pananampalataya ng isang sulpot na sekta na kung tawagin ay born again. Kaya ano pa ba ang pwede nating asahan sa isang dating Katoliko na tumalikod at yumakap sa ibang pananampalataya? Ang trivia ni Kuya Kim ay batay lamang po sa opinyon ng umano ay mga eksperto na halata namang mga anti-Catholic din. Kaya asahan na po nating may pagkabayas ang source niyang ito, na mula sa opinyon lamang at koro-koro at hindi base sa katotohanan o nakabatay sa Bible chronological events. At para mapatunayan po natin na mali dito si Kuya Kim, ay panoorin po natin ang video. Dito po ay kitang-kita naman natin na bagamat nag-iisno sa buong paligid, subalit ang mga tupa ay normal lang na gumagala at nanginginain. Kaya palpak po dito ang umano ay eksperto na pinagbasihan dito ni Kuya Kim. At sa isa pang video ay pinapakita po dito na bagamat December 25 ay hindi kakikitaan ng isno sa Bethlehem. Kaya hindi po imposible na December 25 nga ipinanganak si Jesus. Ang nasabing video ay kuha po mismo ng mga kapanalig na OFW na nakabase sa Jerusalem. Kaya palpak na naman po ang argumento ng mga sektang sulpot na mga anti-Katoliko. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. So iyan po ang version ng mga sektang otak pagano. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingang ito? Una, dapat po nating malaman kung sino ang unang nagdeklara ng December 25. Pagano ba o mga Kristiyano? Ayon po sa kasaysayan, ang mga sinaunang mga pare na sina Saint Theophilos, Saint Irenaeus at Saint Hippolytus na nabuhay sa pagitan ng mga panahong 70 AD hanggang 204 AD ay kinilala ng nasabing mga pare na bagamat nabuhay sila sa iba't ibang panahon, subalit nagkakaisa ang tatlo na si Hesukristo ay isinilang sa buwan at petsa ng December 25. Samantalang taong 274 AD lamang po
nang ideklara ng paganong Emperador Aureliano na December 25 ang kapistahan ng Diyos-Diyusan nilang si Mithras. Gayon din po ang isa pang Roman pagan god na si Sol Invictus. Kaya di hamak naman na mas naunang nagdeklara ang mga Kristiyanong pari kisa sa paganong Emperador Romano. Kaya kung sinasabi ng mga sulpot na ito'y araw ng mga pagano para siraan tayo, ang mahalaga ay nanaig sa puso ng bawat Kristiyanong Katoliko si Kristo na siyang ipinagdiriwang tuwing December 25 at hindi ang kinikilala at inaalala ng mga sulpot na Diyos-Diyusan ng mga pagano. Kaya mula sa opinyon ng di umano ay mga eksperto, ay dumako naman po tayo sa biblikal na basihan ng mga sinaunang paring Kristiyanong Katoliko. At nag-umpisa po ang lahat nang mag-alay ng insenso si Zacarias sa loob ng templo. Ito po ang unang kaganapan. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siyang nahirang na magsunog ng insenso. Sa oras ng pagsusunog ng insenso, pumasok siya sa templo ng Panginoon. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pagsusunog ng insenso ay isinasagawa sa kabanal-banalang lugar at ito'y minsan lamang sa isang taon. Ito'y sinasagawa tuwing araw ng pagtitika o Day of Atonement nila. Ito'y tuwing ikasampung araw ng ikasampung buwan na siyang buwan ng Tisri. Mababasa sa Levitico, Kabanatang 16, talatang 29 hanggang 34 ang ganito. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. At gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng tuldang tipanan, ng altar, ng mga pare at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. Sa Levitico, Kabanata 16, talatang 20, ay tinukoy ang ikasampung araw ng ikapitong buwan, ang Tisri, na siyang ikapitong buwan sa kalendaryong pangrelihiyon ng mga Hudyo. Subalit sa kalendaryong sibil ng mga Hudyo, ang Tisri ang kanilang unang buwan. At ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang Tisri 10 ay katumbas ng September 25 sa ating Gregorian calendar. Ito naman po ang ikalawang kaganapan. Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin, doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong sawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata. At ngayon po ay dumako naman tayo sa ikatlong kaganapan. nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea,
upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Paglapit ng anghel sa dalaga, binati niya ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Sa makatuwid, kung September 25, ipinagbuntis ni Elizabeth si Juan Bautista, bibilang po tayo ng 6 na buwan, sapagkat 6 na buwan na ang tiyan ni Elizabeth nang ipaglihi ni Maria si Jesus. At ito po ay papatak ng March 25. Kaya March 25 nang ipagbuntis ni Inang Maria si Jesus. At mula March 25, bibilang po tayo ng 9 na buwan. At ito po ay papatak ng December 25. At para mas lalong malinaw, ay bilangin din po natin ang kapanganakan ni Juan Bautista. Diba September 25 siya ipinaglihi at 6 na buwan na siya noong March 25? So bilang tayo ng 3 buwan mula March 25 para mabuo ang 9 na buwan. At ito po ay papatak sa June 24 ang kapanganakan ni Juan Bautista. At mula sa kapanganakan ni Juan Bautista, 3 buwan na po si Jesus sa tiyan ni Mama Mary. Kaya 3 months plus 6 months equals 9 months. At ito po ay papatak ng December 25. At yan po ang biblical basis nating mga Katoliko versus personal opinion ng mga sulpot na kaibayo. Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami nawa'y matipon din at maging bayan mong giling. Iisang Panginoon, iisang Panginoon, isang bayan, isang lahi sa'yo.